is very, ito yung topic natin about peace of mind is very timely. Especially sa mga kabataan natin ngayon and sa mga tao nakakilala natin na napaka, viral na ng especially sa panahon natin yung maraming nagsusuicide, maraming na mamatay dahil sa stress just because they don't have a peace of mind. Alam mo, eto po yan meron tayong that today our topic, alam mo, nag-uumpisa yan unang-una sa stress. Okay? Sino dito na stress? Na-stress, okay? Nagkaroon ka, sunod niyan, anxiety. Di ba? Nagkakaroon ka na sa isipan mo, di ba? Nag-worry ka na. Yun yung last, unang topic natin di ba? Yung mga sunod-sunod. Then, nagkakaroon ka ng depression, and then, exhaust ka na, and then, burn out ka na. Alam mo, sa panahon natin ngayon, actually, ang hirap niyang himay-himayin. Tama? Kasi, sa karamihan or sometimes sa atin, burnout na daw yung isang tao kapag ka nakita or ito lang, marami ka nakikita na estudyante pa lang, burnout na. At hindi na nila alam kung ano yung tinatawag na anxiety, ano ba yung depression, di ba? Kasi stage yan And actually, nakakalungkot sa panahon natin ngayon, hindi ito na i-deal or hindi ito na pag-uusapan, okay, ng ibang tao. And today, sa atin, dito sa City Light, I encourage you, tapikin mo yung katabi mo, na kapag ka merong kang problema, okay, that's the important of our discipleship and grow group, you can tell, okay, you can say it, or pwede mong, ikwento sa sa katabi mo or sa iyong grow group or sa iyong discipleship. You know what? Sometimes, di ba, in our stress or in our depression, madalas ang kailangan lang natin is yung taong makikinig sa atin. Tama, mali? Tama? Alam mo, and right now, okay, I am praying that some or most of us here, ay maging yung ready tayong makinig. Not only a shoulder to cry on kasi karamihan I'm praying na alam mo if you are experiencing something especially if you are girls talk to a girls, okay? Kausapin mo yung mga leaders natin, okay? If you are a boys, hanap ka ng kausap mo, okay? So that's why alam mo mas may open up mo yung iyong nararamdaman. Tama? Alam mo, sabi nga nila alam mo ba, mas nade-depress daw yung lalaki kaysa sa babae. Alam mo ba yun? Kasi, mas mataas yung tsansa, okay, ng burnout sa mga lalaki. You know why? Kasi tayo mga lalaki is very, pretentious. I am a great pretender. Di ba? Parang, alam mo yung mga lalaki, ayaw mong makita kang, mahina. Alam mo, ang hirap sa ating mga lalaki, kapag ikaw is nagsalita ng iyong kahinaan, okay, akala mo, ang tingin mo na sa sarili mo is, ikaw is, parang a sign of weakness, sa atin. But you know what, mga kapatid, sa atin, especially, we need to voice out kung ano yun talagang nararamdaman mo. Ibig sabihin, alam mo, tignan mo yung mga katabi mo, reliable ba yan? Okay? O pagkakatiwalaan ba yan ng iyong sikreto? You know what? Sometimes, or iyong depression, sometimes kasi, alam mo, hanap ka ng tao, okay, na pwede mong sabihan, especially, okay, ng iyong kahinaan, okay, ng iyong problema, para sa gayon, maiwasan natin itong tinatawag na burnout. Beating burnout. Sabi dito, more than half of workers
feel burnout as the result of their job demands. Tama ba? Alam mo, gusto ko lang yung karamihan sa atin, nung time na ikaw is nagkaroon ng trabaho, di ba? Sabi diyan, doon natin halos, okay, na-experience yung yung burnout. Kasi karamihan sa atin, di ba, nung ikaw estudyante, alam mo, na-stress ka lang sa mga exam at sa mga test ninyo eh. Yung mga, yung mga deadlines. But you know what? Sabi diyan, burnout, okay, it isn't just a result of working long hours. It is a combination of mental, emotional, and physical exhaustion. Alam mo sa atin napakarami ng ng source, okay? Kumbaga, ang tawag sabi diyan is burnout is napakahaba na niyan. Ibig sabihin yung chronic, okay, stress. Okay? Define natin yung stress. Sabi diyan, ang stress is stress, okay? Sabi diyan, stress, okay, difference between stress and burnout. Stress is generally short-lived and related to a temporary project or event. Okay, ibig sabihin, may presentation ka sa work, okay, sa school, na-stress ka. Then may deadlines, may test, okay? 'Di ba? May problema and new job or something that meron kang deadline. Na-stress ka na, kinabukasan pa sana. Burnout is a chronic stress that feels never ending, 'di ba? Sa trabaho mo, 'di ba? Yung pressure ng social media, 'di ba? Yung financial, 'di ba? Sino dito alam mo yung ito na yung tinatawag na sunod-sunod. Okay? Pressure ka sa trabaho mo, okay? Pag-uwi mo, pressure ka sa pamilya mo, 'di ba? Magtatrabaho ka, then kailangan mo maging full-time mom or dad, di ba? And especially kapag ikaw may mga anak, di ba? And then kailangan mong kumita ng pera. Sino dito na-stress sa financial niya? Di ba? Nakaka-stress 'yun. Alam mo, sino dito may mga bills na binabayaran? Ako, sabihin ko sa inyo, kung yung mga may bills na binabayaran, alam mo, nakaka-stress at nakaka-burnout minsan, di ba? Ang haba. Kala mo, yung 5 years is napakatagal. Lalo na kapag ikaw kumuha na, actually, yung sasakyan nga lang ngayon, 5 years eh. Di ba? Yung bahay ngayon, parang nasa 20 to 30 years mong uhulugan. Di ba? Alam mo, and it feels like, sabay-sabay yan. Di ba? Sabay-sabay yan na magiging cause ng stress mo. And someday, okay, you will feel burnout. Di ba? Kasi yung sinasabi dyan, yung burnout, hindi lang yan cause ng isang beses nangyari. Paulit-ulit nangyayari. Okay? That's why, alam mo, yung moment, okay, na ikaw ay sumabog, that's the time na it's either sirain mo yung buhay mo, or sirain mo yung trabaho mo, sirain mo yung relationship mo, sirain mo yung lahat ng bagay na meron ka, na pinaghirapan mo. You know what? Yan yung pwedeng mangyari pag ikaw ay na-burnout. Ako lang ba'y napapagod? Parang yung itsura nyo ay hindi stress. But you know what? Ganyan tayo kasi. Ay ayaw nating ipakita yan sa ibang tao. You know what? And sometimes, alam mo, yung sakit, ini-ignore na natin. Di ba? Yung hirap, ini-ignore na natin. Di ba? Alam mo, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. That's why, alam mo, today, if you experience those things, sabihin ko sa inyo, congratulations because we are a human. Alam mo, nagtataka ko, Lord, I'm asking, I'm reading some of the parang mga preachers and then mga stories. Alam mo, bakit natin to, or
as a human, meron or kailangan natin itong maranasan. You know what? Isa lang na-realize ko, especially, ako rin, nakaranas din ako ng burnout. Alam mo, kaming mag-asawa nung sabihin ko na sa inyo nangyari, okay? Ako experience burnout. Alam mo, habol ako ng habol ng bills, then oras, then lalabas ko si Ahijah, kailangan maging ako sa kanya, then alam mo, ang pinaka-nakaka-stress is yung gatas ni Ahijah, tsaka yung mammers niya. Kasi, imagine mo, sabi ko, may bills ako ng binabayaran na sasakyan, tapos meron kaming ibang bills na binabayaran pa, okay? And then, kay Ahijah, alam mo, yung pinaka-pressure ni Eunice, pagka wala nang laman yung yung gatas ni Ahijah, at wala nang nakikitang pampers or kasi, you know what, that's isa sa mga cause ng stress. And alam mo, naghalo-halo lahat yan. And then, alam mo, hanggang sabi ko nga, humina pa si Grab noong time na yon. Tapos sabi ko, Lord, I'm so stressed. Alam mo, pareho kaming sumabog ni Eunice. And dumating yung time, okay, nahalos kami, nagsisigawan kami sa sasakyan. Natawa lang ako kasi, alam mo, after those things, okay, na nangyari sa amin, sa sobrang pagod, sa sobrang stress. And sabi ko sa kanya, kaya nga kita hinahatid minsan kasi gusto ko yun yung time na namin eh. Pero on that week, sabi ko, sige, let go yung muna yung paghahatid kasi mas may kailangan akong fokusan na which is yung financial namin. So sabi ko, and then kasi yung dalawa yung binabayaran ko. So may BIOS and may Avanza. Sabi ko, ang laki. So, ang laki ng overhead. Doon sabi ko, Lord, grabe yung hanggang sa pareho kaming sumigaw ni Eunice. And it is burnout. Talagang sobrang sumabog ako. And sabi ko, Pastor, pahinga muna ako. And you know what? This is the time na sabi ko, Lord, after that week or after that long month, sabi ko, I pause and stop and ask and evaluate sa sarili ko. Alam mo, napakadali lang pala ng solusyon. Yung mga bagay na yon, inalaw ng Diyos na mangyari just for me to realize those things that we need God. Alam mo, in our body or in our mind, in our status or kung ano man yung status na meron tayo ngayon, you know what? It is not the sign of weakness. Alam mo, it is the sign that you need God. You need God more. Okay? You need to spend more time with God. And sabi ko, Lord, dahil kahit nagaano ako kapagod, when I have time with you, alam mo, it renew my mind. Okay? Especially my mind. You know why? Kasi yan yung number 1 na battle natin. Okay? And alam mo, na-experience din ito ni Prophet Elijah. Si Prophet Elijah, okay, he is alam mo, inaral ko ulit yung 2 Kings. Alam mo, si Prophet Elijah, ang dami niyang ginawang miracles. Okay? He performed miracles and then bago ito mangyari, okay, si King Ahab, okay, yun yung hari. And then, okay, si King Ahab, meron siyang asawa na queen. And then itong queen na to, okay, ay naging under siya dahil ang nangyari, they worship Baal and Asherah. Okay? So, nangyari, ganito. Kung babasahin nyo yan, bago habulin si Elijah, okay, ng time na ito, okay, yung mga prophets or yung mga alagad ng Panginoon, pinapatay. Ibig sabihin, okay, si Elijah is what? Hinahabol din ni King Ahab. And then especially ng kanyang asawa. And you know what? Bago tong chapter 19, okay, kung babasahin niyo yan, babalikan ninyo, nagtago si si Elijah. Okay, dahil nga sa hinahabol siya,
nagtago siya dun sa mountains. Alam mo kung ano yung nangyari kay Elijah, no? Naging Ahijah ako eh. Elijah, okay? Nung time na ito, okay? Kasi nag-speak siya dun sa sa kay King Ahab. If you are not kung di mo i-despise yung Diyos-Diyosa mo, tatanggalin lahat ng iyong mga sinasamba, okay? Ang mangyayari sa sa Israel, there will be drought, okay? No rain. Imagine mo 'yun. Walang ulan. So ibig sabihin, pagka walang ulan, tuyo lahat, okay? Walang damo, lahat ng livestock maapektuhan. Okay? Lahat ng pinagkukunan nila ng ng sources noong time na 'yon is mawawala and magkakaroon nito ng sunod niyan is yung famine. Okay? Imagine mo because of their sin, okay, because of Ahab's sin, nadamay yung buong country. Okay? And then si Elijah, just because nag-preach siya, nagano siya ng tama, hinabol siya. Okay, he ran for his life. Nagtago siya doon sa bundok. And alam mo, habang siya is nagtatago, ang ganda nito, pinapadalahan siya ng Panginoon, okay? Yung dove, yung ravens, okay? Pinakain siya. Merong meat and bread. And then, doon sa bato, okay? Sa isa-isang wall ng mga bato, doon siya umiinom. And pagkatapos niyang uminom, umi-stop yung tubig. Grabe yung ma-experience ni ni Elijah when it comes to provision of the Lord. And then bumaba siya ulit dun sa kila Ahab kasi intuition siya ng Panginoon. And then sabi niya diyan, nakipag-contest siya saan? Sa mga prophet nung nila ay yung worshiper nila Ahab, nila Jezebel, ibig sabihin nila worshippers of Baal, yung mga leaders nito, okay? Kung babasahin ninyo, pinag-perform niya ng miracle. Sabi ni Elijah, kung yung Diyos nyo, okay, ay totoo at buhay, mag-perform tayo ng sacrifice. Pumili kayo ng isang bull and then i-sacrifice natin, and if there is a fire, okay, ibig sabihin, totoo yung Diyos ninyo. Ganun yung ginawa nila. And imagine mo, for one day, hindi nagparamdam yung Diyos ni Asherah at ni Baal. Yung Diyos-Diyosan na sinasamba nila. And you know what? Si Elijah, nag-perform siya. In just an instant, okay, pagkatapos niyang i-prepare yung bull, okay, and then nilagay niya yan dyan sa ilalim, yung mga, binuhusan niya pa ng tubig, and then alam mo, there's a fire. And then it consume yung yung buong tawag dito, yung offering, yung sacrifice. And then anong nangyari? Okay? Lahat ng yung mga prophet nung worshiper nung Baal, yung mga leaders nila, okay, namatay. Kasama sa nilipol ng Panginoon. And then, okay, grabe. And then, at that time, mas lalong nagalit ulit si Jezebel. Okay? Ang ginawa sa kanya, pinahanap ulit siya, okay, na dahil gusto niyang mapatay si Elijah. Imagine mo to ang daming pinaglingkuran ni Elijah, kung titignan ninyo, ang dami niyang pinerform na miracles, and then, kung ikaw si Elijah, okay, how many times mo nang ginawa na-experience mo yung protection ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung miracles, yung how God provided Elijah, and then one of a sudden, imagine mo dahil lang doon kay Jezebel, na walang tigil, okay, na pagpapahabol sa kanya at for his life, ito yung nangyari sa kanya, there's si Jezebel pinadala pa ng napakaraming army. And then kung ang kasunod diyan, 1 Kings chapter 19 verse 3 to 5, sabi dito, Elijah was afraid
and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into wilderness. He came to broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. Sino dito minsan, sa sobrang hirap or stress mo sa buhay, burnout ka na, gusto mo lang kunin ng Diyos yung buhay mo. Di ba? Actually, this is ano to? Yung stress, yung depression, yung burnout na naramdaman ni Elijah, sobra na. Alam mo, sino dito alam mo, sa atin siguro, yun nangyari sa atin dito, parang, andyan yung andyan pa yung mga solusyon. Pero sa kanya, hinahabol siya, gusto siyang patayin. Na-perform niya na yung mga miracles, pinakita niya na yung tama sa mata ni Jezebel, pero gusto pa rin siyang patayin. And imagine mo, tumatakbo siya all of his life. Halos pagkatapos niya mag-perform, nung time na si Jezebel is naging si King Ahab, yung naging hari, halos lagi siyang pinapapatay. And take note walang Grab noon. Wala pong tricycle, walang bike. Alam mo, takbo talaga. Which means they are physically exhausted. Yung nangyari sa kanyang buhay, yung parang, Lord, pagod na ako. Di ba? Parang, alam mo, yung konting mali lang ni Elijah, patay siya. Ganun yung situation niya. Di ba? Siguro lumabas lang yung yung makita lang yung apoy na pinagsigaan niya. It's a threat na sa kanya. Di ba? Maiwan niya lang dun yung gamit niya. Then madaanan ng ibang mga armies. Alam na nandyan siya. Alam mo, ganun katindi yung situation ni Elijah. And sabi dito, he prayed that he might die. I have enough, Lord. Parang, Lord, I have enough. Ginawa ko naman lahat, Lord, Panginoon. And he said, take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. Grabe, no? Imagine ko to, si Elijah, experience mo na ba minsan sobrang pagod, nakatulog ka na lang? Ganyan ganyan yung situation ni Elijah. Sobrang pagod niya, sobrang exhaust niya, tulog siya. And you know what? Sabi ko even the man of God, this is Elijah. Alam mo, isa sa pinakamaraming nagawang miracles in the Old Testament, and he is also one of the major prophets na nabuhay nung time na ito, na-experience niya itong burnout. Alam mo, mga kapatid, sabi dyan, lahat tayo walang excuse. And even us, sometimes as a pastor, hindi kami excuse sa burnout. We are thinking, alam mo, si Pastor John nga, minsan nag-iisip ng topic, nag-iisip ng nagde-design, alam mo, sobrang stress, tas may trabaho pa, di ba? Alam mo, minsan, yan yung nagiging cause ng ating depression and stress. But you know what? Sabi diyan, itong maganda. How does the body respond to stress and burnout? Number 1, physically. Sino ito, easily fatigue, alam mo, low energy, di ba? Yung katawan natin, parang ayaw mo nang bumangon, di ba? Sino dito minsan, Sunday, ito yung pinakamahirap yung babangon ka ng Sunday. You know what? Kasi sometimes this is my rest time But you know what? Alam mo, don't miss this Sunday because sometimes it is the time that you can lift up all of your problems to God. Tama?
Alam mo, kaya encourage you every Sunday. But you know what? Sometimes, di ba? Pagka after ng Sunday, Monday, it's Monday again. Parang, sino dito ayaw ng Monday? Laging may Monday sickness. Di ba? Alam mo, it's just because of stress. Di ba? And sometimes, sabi dyan, we are experiencing difficulty in sleep. Ang hirap makatulog. Di ba? And sino dito sumakit yung ulo? Alam mo, yung time na yun, nung ako na stress, na burnout, talagang halos dito siguro hanggang dito. Ano yun? Stress. Okay? Stress ako sa asawa ko. Hindi. Hindi. Yung ko sa kanya hanggang dito lang, hindi umabot eh. But you know what? Stress. Tama? Mga kapatid, lahat tayo dito ng stress. And then sometimes body pain, 'di ba? Body pain. And then sometimes alam mo kailangan mo nang mag-ask ng advice for the doctor. Alam mo, ako nung nagpa-check up ako, sabi ko parang pre-high blood daw ako, tapos nagpa-check na rin ako ng cholesterol ko, and then sabi ko medyo mataas nga. Medyo mataas na. Sabi sa boundary na. And you know what? Boundary na no? Medyo yung mga idol ko, sabi ko, wag muna. So, but you know what? Yun yung and sometimes we change our eating habits. Alam mo, madalas yung katawan, di ba, akala mo, pumapayat, sometimes, nahihirapan silang kumain, pero madalas, sa City Light, pagka na-stress, feeling ko, cravings yung hinahanap, di ba? Ang daming tumataba at nagkakaroon. You know what? Sometimes that is to pamper themselves. Sabi niya parang yung relaxation. But you know what? There is sometimes cause ng stress, di ba? Pumayat ka man or tumaba ka man, which means na-stress ka, di ba? Yep, naapektuhan yung katawan. Mental. Sabi diyan, loss of motivation, di ba? Sometimes kapag ayaw mo nang bumangon, di ba? Minsan nasa isip mo na, you are defeated, di ba? Sino dito sometimes alam mo yung tipong ka na, ayaw mo nang subukan yung ibang bagay. Di ba? Difficulty in concentrating. Kasi ayaw mo nang makabasa ng ibang tao, di ba? And decreased productivity. Di ba? Hindi ka na, alam mo, kahit anong trabaho mo, or kahit anong gawin mo, hindi ka na nagpo-produce na maganda sa iyong ginagawa. Di ba? Kahit na, anxiety, you're depressed, di ba? Which means, naapektuhan na yung iyong mental. And then, di ba, difficult to focus. And then emotional, di ba? Sabi diyan, alam mo, failure alone, di ba? Pagka ikaw gusto mo mapag-isa, di ba? Failure, which means kala mo sarili mo dahil hindi mo magawa yung mga bagay, yung mga task na pinapagawa sa iyo, you think you have failed. Okay? And then you are miserable. Di ba? In your job, alam mo, hindi ka na makapag-perform na maayos. In your marriage, naapektuhan yan eh. Sunod-sunod yan. Kapag yung emotion is not okay, di ba? If you are depressed, if you are burnout, and you know what? And last, you will disconnect from God, which means nilalayo mo na yung sarili mo sa Panginoon when you are stressed, and then you are blaming God. That is, asang ka na dyan sa stage na yan. Alam mo mga kapatid, yan yung pinaka naapektuhan. So what? We'll solve it in a common mistakes. Number one, sabi diyan, we run ourselves into the ground. Alam mo, Elijah was afraid and ran for his life. Alam mo, sometimes ito yung pinakamahirap sa atin yung takbo ko ng takbo. Di ba? Parang akala mo, merong kang hinahabol. You know what?
is you learn to slow down. When you are depressed, okay, do not get in hurry. Di ba? Huwag kang magmadali. Which means, kasi, sabi nga nila, kapag ikaw is nagmamadali, madali kang madadapa. Di ba? Pagka bilis yung takbo mo, di ba? Ako, panigurado, kapag ikaw is nadapa, alam mo, yan yung pinakamasakit. You know what? Mga kabatid, kapag ikaw ay, you are stressed, di ba? You are, lahat hinahabol mo, akala mo walang katapusan yung iyong hinahabol. You know what? Try to slow down. Di ba? Alam mo, yung isa sa mga na-realize ko, habang sumasakit yung ulo ko, sabi ko, natuto kong mag-inhale, exhale. Sabi ko, then, slow. Di ba? Alam mo, kapag ikaw is na-stress, di ba? Learn to breathe. And then, ikaw nga, practice nyo nga. Hinga malalim. And blow. Sometimes, alam mo, kapag tayo daw sa buhay natin, ang problema ay sa atin, lagi tayo nagmamadali. Tama? Lagi tayong, kala mo, meron tayong hinahabol. You know what, mga kapatid, yung success or yung bagay na wag kang malungkot kung nauna siya magpakasal, wag kang malungkot kung nauna siya nagkaroon ng sasakyan, ng unang dream house, ng unang gala. You know what? Wait for your time, especially sa mga kabataan. Alam mo, wait for your time. Nai-stress ka, di ba? Hanggang ngayon, wala ka pang sasakyan. Ako, sabihin ko sa inyo, stress ka magbayad. Buti ba si Kuya Troy, graduate na. Naghahanap ng sakit ng ulo, tiyayi. But you know what? Ang sarap ng walang binabayaran. Di ba? Huwag kang may stress nagko-commute ka ngayon. Kasi alam mo, sabi mo sa akin, Pastor, mahal yung Grab eh. Sabihin ko sa iyo, mas mahal yung change oil, mas mahal yung rehistro, mas mahal yung pyesa. Gaway mo na kayo mag-asawa bago ay prove. Bakit nasira yan? Sabi nga na yun, bakit laging sira yan? Siyempre, ginagamit eh. Di ba? That's why, ito na Tori. Ito. Sabi ko nun, sabi ko inis-nis, gusto ko pa ng isang sasakyan. Pero, ito lang, ang sakit sa ulo ng dalawa. You know what? Sometimes kasi, in our life, okay, do not rush. Mga kapatid, di ba? Huwag mong madaliin yung mga bagay, kaya ka na-stress eh. Di ba? Kailan kayo kakasal? Alam mo, mga kapatid, sabi dyan, try to slow down. There's a thing na, alam mo, God will answer you in the right time. Tama? Nape-pressure ka, di ba? Nape-pressure tayo, kailan kayo magkakanak, kailan kayo kakasal, kailan kayo magkakaroon ng bahay, alam mo, sa kaka-pressure natin, minsan, hindi, yung tao stress na at hindi na nila alam kung ano yung gagawin. Di ba? Kaya mga kapatid, alam mo, try to slow down. Huwag niyong madaliin yung mga bagay-bagay. Di ba? Yes. Alam mo, minsan kakapilit nyo kailan kayo magkakaanak, na-stress na eh. Di ba? Nako. Kaya huwag ka may stress, Sheena, ha? You know what? Kasi, bakit? That's the pressure of this earth, this world, di ba? Pressure yan ng mundo, pressure yan ng social media. Alam mo, kaka-like mo, kakatingin mo minsan dyan sa mga kakasana all mo, di ba? You are in a hurry, di ba? Mamadali ka na nagmamadali sa mga bagay na yan. Alam mo mga kapatid, di ba? Slow down. Di ba? Tayo tapikin yung katabi mo, slow down. Maliban kay Jason.
Okay. Number two, Number two, common mistakes. We try to do it all on our own. Wait lang. Next slide to. We try to do it all on our own. Madalas ito po yung pinaka-common mistake when you are stressed that you don't want someone or kausap or ayaw mo mag-seek ng advice, ayaw mo lumapit sa isang tao. Alam mo, ang gusto mo, ang alam mo, kaya mo ito mag-isa. Alam mo mga kapatid, walang masama kapag ka ikaw ay hihingi ng tulong. You know what? Ito po yung nakakalungkot kay Elijah. Alam mo, when he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Alam mo, yung mga tao na tutulong sana sa'yo, yung mga tao, okay, na mag-encourage siya na sa'yo, iniwan mo. Di ba? Balik nyo na sa GC. Di ba? Live. Ay ko, ba't wala ako doon? And you know what? Sometimes, di ba? Alam mo, ito po yung pinakamahirap sa atin mga kapatid. You know what? You need a support group. If you are parents, working mom, or nagtatrabaho ko na, you know what? Be with the support group ng mga married, di ba? Working. Kasi yung mga pagdadaanan ninyo, pinagdaanan na nila. Tama? Yung mga advice nila is subok at garantisado. Which means, okay? Which means, di ba? They experience those things. Sabi nga, alam mo, sabi nilang karamihan kasi, learn from your own mistakes. No. Di ba? If you need to learn from your own mistakes, then you need to, to fail more, to learn that mistakes. Unlike, learn from the mistakes of others. Which means, matuto ka sa kamalian ng iba. Ikaw ba naman, gusto mo ba ma-experience yung experience ng iba? Yung hurt na-experience, okay? Sa example, yung hurt na na-experience natin sa parents natin, huwag mo nang gawin, okay? Sa iyong magiging pamilya. Which means, matuto ka na sa kanila, sa mistakes nila. Di ba? Yung mga kamalian na ginawa nila, huwag mo na iparana sa iyong mga anak. Di ba? That's why, alam mo, mga kapatid, napakahalaga ng support group. Mga kapatid, alam mo, kami ni Pastor John, alam mo, you can talk or you can call us. Di ba? Sometimes baka pagka hindi ko lang sinagot at number lang 'yan. It's either, okay, I'm driving or mansan home credit tatato eh. And you know what? Andyan lang po kami, di ba? Andyan lang yung grow group leader ninyo, andyan lang yung discipler ninyo. If you want or if you need someone to talk, kausapin nyo. Kasi mas maganda, okay, na yan po yung inyong kausapin. You know what? Because they can give you a godly advice. Mga kapatid, I always say na kapag ikaw is nagkamali or nakagawa ka ng kasalanan, huwag mong hingihan ng advice yung mga taong nawala dito at dahil nahulog dun sa kasalanan, dahil alam mo, you will get a borrowed offense. Di ba? Alam mo, yung mga bagay na yun lang, okay? Yung negative lang yung makukuha mo. But you know what? Sometimes, okay, as mo yung mga matured Christian. Di ba? Hingihan mo ng advice yung mga taong tinitignan mo. Okay? Wag kayong hihingi ng advice sa sa ibang tao. Especially, okay? If your boss or if your friend is a non-Christian. Mga kapatid, sabihin ko sa iyo,
ang ipapayo niyan sa iyo is taliwas sa iyong pananampalataya at taliwas sa iyong pananaw ng buhay. You know what? Get a positive answer in life. Okay? Tiwala ka ba sa mga katabi mo ngayon? Yeah? Kaya mo bang i-open yan sa kanya, yung nararamdaman mo? Yeah? I hope na yan yung maging takbuhan mo. Di ba? Number 3, we dwell on negative things. Alam mo, once na pagod tayo, wala na tayo minsan gustong isipin, take my life, Lord. Di ba? Alam mo, this is sabi ni Elijah, take my life, Lord. I am no better than my ancestors. All at once, an angel touched him and said, get up and eat. Alam mo, parang sabihin ito, si Lord sabi niya dyan, parang alam mo si Elijah, parang naisip ko, nagdadrama pa Lord eh. At you know what, sabi dito ng Panginoon, an angel touched him and said, get up and eat. Di ba? Mga kapatid, sometimes, when you are dwell on negative things, or sometimes, alam mo, nakahiga ka na dyan, or ayaw mo nang umalis dyan sa bagay na yan, ito naman sabi ko, get up. Di ba? And sometimes, umalis ka dyan sa comfort zone mo na yan. If your work causes you stress, di ba? Or then there is a toxic environment, resign. Totoo to. Kasi if you are dwelling on that workplace, and then continuous chronic stress na nararamdaman mo, hindi ka na masaya, lahat na ng bagay, negative, lumalabas dyan sa bibig mo, resign, di ba? Alam mo, sabi ko nga sa asawa ko na-stress ako dun sa sa Grab, sabi ko, hanap na akong trabaho next year kapag wala akong You know what? Bakit? Kasi sometimes, you need to get up. Kung yan yung nagkakos sa'yo ng stress, tanggalin mo. Of course, there's a yung mga stress niyo. I mean, yung mga chronic stress niyo, alam mo, yan yung kailangan ninyong kung nandiyan ka na sa puro negative na, you dwell on a negative place, negative environment, wala nang positive, there's no improvement, especially sa sarili mo. Hindi mo na nakikita na nag-explore ka, hindi ka lumalago, wala nang new learnings, and then nasanay ka na sa ganito, and naging stagnant ka na, di ba? Get up. Di ba? Kung kaya mong umalis diyan sa environment na yan, malis ka. Di ba? Kung hindi ka nag-grow sa lugar na yan, then, alis ka na. Sabi ng Panginoon dito, get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread over the hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Grabe, no? Alam mo, mga kapatid, sometimes, huwag nating kaya tayo madalas na-stress, na-depress, na-burnout. Alam mo, stop comparing. Di ba? Be satisfied kung ano yung meron ka ngayon. Alam mo, kasi minsan, we're trying to compare sa ibang tao. Kung ano yung meron sila. And ang gusto mo, meron ka rin. Di ba? Hinahabol mo kung ano yung meron sila, ano yung narating nila, meron ka, gusto mo, meron ka rin. That's why, alam mo, hindi ka nagiging masaya. Di ba? Bumasok ka dito, maliit yung sahod, hanap ka ng ibang trabaho, kailangan mo, gusto mo malaking sahod. Alam mo, baka hindi yung sahod yung makapagpasaya sa'yo. Di ba? Dapat yung may satisfaction ka sa sarili mo. Di ba? Dapat, ikaw is nakita mo yung sarili mo, meron kang enough, di ba? Enough yung nakita mo. You know what? That's the time na pwede mo sabihin sa akin na, alam mo,
wag mo i-stressin yung sarili mo. Kung mataas man yung sahod dyan or ano, alam mo, ang mahalaga is what? You are contented. You are happy sa ginagawa mo. Tama? Tama ba? Alam mo, hanapin mo yung mga tao na matututo ka. Ano? Yung tao na mag-enjoy ka sa kanilang company, di ba? Yan yung atmosphere ay yung surroundings na kailangan mong hanapin. You know what? When you are burnout, stress, depressed, alam mo, sometimes the most spiritual things you can do is rest. Pahinga. Alam mo, ayan, kailan ba ang sale, Nicole? You know what? May piso sale. Sometimes, alam mo, you can do is rest. Alam mo, kung sasama ka, kung gusto mo is, yung gala namin minsan kasi walang rest eh. They full of activities. At you know what? Sometimes, alam mo, hindi lang yung gala. Sometimes, di ba? You just need a break, rest. Alam mo, yung pahinga, wag mong ipagdamot sa iyong katawan. Kailangan mo ng tulog. Kaya kahapon sabi ko, sabi ko nung Tuesday, bigla akong nilagnat and nagka-sore throat. Parang namagay yung lalamunan ko. Kaya sabi ko, nagpa-check up agad ako nung Tuesday eh. Then sabi ko, sige, sabay ko na yung mga, yung high blood, yung cholesterol, yung mga, ayan. Nagpa-test na ako. And you know what, sabi ko, kasi ayokong, dumating yung Sunday, nilalagnat pa rin ako, and then masakit pa rin yung lalamunan ko. But thank God, di ba? Alam mo, after nun, sabi ko, sige, pahinga ako. Alam mo, sometimes, sa atin, once na tayo is na-stress, once na tayo sa depress, you know what? Sometimes, kailangan mong magpahinga, okay? You need to take a pause and then evaluate. Marami sa atin, sabi mo sa akin, kahit na mag-book ka ng sale ng flight, di ba? Nag-book ka ng mga Boracay, ng Cebu, or kung saan mo gusto, lumayo ka. Alam mo, sometimes, ang kailangan mo is rest. Kasi kung hindi ka nakapagpahinga, dun sa bakasyon na binigay sa'yo, pagbalik mo, stress ka pa rin. Kaya, totoo lang, yung book ka ng sale or book ka ng, kahit na pumunta ka ng Japan, di ba? Kung pagbalik mo dito, puro ka bayarin, stress ka pa rin. Di ba? Hindi nabigay yung rest na kailangan mo. Di ba? Alam mo, which means, when you rest, try to re-evaluate yourself. Asa na ba ako? Ano na ba yung nagawa ko? Alam mo, ako after nung nangyari sa amin ni Eunice, sigaw pa kami sa sasakyan, ihatid ko na nga siya, birthday niya pa yun eh. Sabi ko, gusto kong ibangga yung sasakyan. Sabi ko, teka lang. Gastos. Mas stress ako doon. But you know what, di ba? Alam mo, sometimes you need to reevaluate. Di ba? And then, alam mo, kinabukasan na, may binigay sa akin solusyon si Lord. Sabi ko, alam mo, minsan, ito kasi tayo eh. We are stressed sa mga nangyayari sa atin ngayon. Hindi mo ina-evaluate kung nasan ka na, ano ba yung narating mo, ano ba yung pwede mong gawin, ano ba yung solution. This is because, alam mo, kapag ka yung utak mo is punong-puno, di ba, nang iniisip, and wala kang ka-break sa sarili mo, hindi ka nag-evaluate, hindi mo tinitignan kung ano yung nangyari sa paligid mo, you know what? You will do it the same. Mistakes. Again and again. If you are not re-evaluating your life, nagkamali ka sa isang bagay, and take note ha,
yung stress minsan, tayo minsan may gawa. Tama? Yung mga maling decision minsan natin sa buhay, yung nagkokos ng stress sa atin. That's why you need to reevaluate. Di ba? You need to think kung ano ba yung ginawa mo. Ano ba yung action na ginawa mo. That's because kapag hindi mo ginawa yan, paulit-ulit yan. Cycle po yan. And then hanggang sa mapagod ka na lang. Alam mo, yan yung gusto ng kaaway sa atin eh. Di ba? He kills your he steal your peace of mind. Kasi pagka nawala yung peace of mind natin, sabihin ko sa iyo, ang hirap kumilos. Ang hirap papurihan yung Panginoon. That's why ako pagka tuwing may church, like ko sinasabi, Lord, I want to be there before on the praise and worship kasi that's the time, okay, that I can praise the Lord and give all of the loads to Him. Mga kapatid, gusto ko ibigay natin lahat sa Panginoon. Yan yung gusto ng Panginoon. Sabi diyan, rest, refill, di ba? May meron sa'yo. Di ba? Regenerate ka, di ba? Because sometimes, sabi dito, ito kasi tayo sometimes in 1 Kings chapter 19 verse 11 to 12, sabi diyan, the Lord said, go out and stand on a mountain in the presence of the Lord. For the Lord is about to pass by. Then a great powerful wind tore the mountains apart and shattered the rock before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire came a gentle whisper. Mga kapatid, sometimes we are looking for an extraordinary things in life and we are trying to see if the Lord is there. You know what, mga kapatid? God whisper. Sabi diyan, because the Lord is near. Alam mo, minsan, sa gulo ng buhay, sa punong-puno ka ng stress, alam mo, sometimes ako, this evaluation, alam mo, punong-puno ako ng stress sometimes. Alam mo, minsan, sa beses, gumising ako ng, tulog sila, Ahijah, at sila Eunice. And you know what, sabi ko, in that moment, in that peaceful moment, sabi ko, Lord, thank you. Because this is the gift na binigay mo sa akin. Alam mo, sometimes kasi hinahanap natin yung kapayapaan pag ang gulo-gulo ng paligid mo. You know what? Try to re-evaluate, okay? In the midst of between you and God. Di ba? Ilapit mo lahat yan sa Panginoon. Alam mo, kahit kanina, sabi ko, Lord, grabe. Natulog ako after namin tulog ako ng pagka-uwi ko ng Saturday, and then hanggang sa nag-meeting lang kami nila PJ, and then kumain kami ni Nis, then nag-usap, then natulog ulit ako, and then umaga nagising ako ng 3:00, sabi ko hindi ako makatulog, and then I study again, and then alam mo, I prayed to God. Kasi that moment, etong dalawang nasa tabi ko, that is the precious gift na binigay sa akin ng Panginoon. And sometimes, doon mo ma-appreciate in the midst of peace. In the midst of there's alam mo yung walang maingay sa paligid mo, and makikita mo and ma-appreciate mo kung ano yung blessing ng Panginoon sa atin. Alam mo, once a week, once a month, or every other week, kung kailangan mo ng stress, ng rest. if you are stressed, kailangan mo ng rest, and
Alam mo, hindi ka makaka-attend ng church, pipirmahan ni Pastor John yung leave form mo sa church. Magbakasyon ka, di ba? And mag-unwind ka. But pag pinirmahan namin yung bakasyon nyo sa church, okay? Just give me the evaluation, three pages back to back. Hindi. And sometimes, kailangan natin yun. Tama? Amen? Alam mo, there is peace, alam mo kasi yung kapayapaan, makikita yan sa Panginoon. In God alone. You need to bigay mo lahat sa Panginoon. Last in this verse, I will close with this verse. Sabi diyan, are you tired, worn out, burn out on religion? Sabi ng Panginoon, come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. And watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Alam mo mga kapatid, yung bigat na nararamdaman mo, once na ikaw lang yung may daladala niyan, napakabigat. Tama? Pero yung bigat na yan, kapag kasama mo ang Panginoon, or may kasama ka na tumutulong sa iyo, may kasama ka na nag-a-uplift sa iyo, alam mo, yung heavy burden na yan, gagaan at gagaan. And you know what? Yan yung gusto ng Panginoon sa atin. Amen? When you are stressed, alam mo, tapikin mo yung katabi mo. Tapikin mo yung yung kakilala mo. Reach out to them, Huwag mong sarilihinin, Huwag mong hayaan na yung negative thoughts magdwell sa isipan mo at yung lumayo ka sa mga tao na totoong makakatulong sa iyo. You know what? As a City Light member, be available, and be approachable. Always ready, Ang kailangan madalas 'to eh. Kailangan lang natin ng taong makikinig sa atin. Amen? And sometimes, alam mo, yan yung gusto sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, City Light is here. Your grow group is here. Your discipleship is here. Spend time, in God's presence. Hanapin mo ang Panginoon, hanapin mo yung moment mo sa Kanya. Sabi nga hanap ka ng quiet time mo. It is between you and God. Okay? Yung peaceful moment, wala kang ibang iniisip, just between you and God. Di ba? And then, evaluate yourself. Saan ka na ba ngayong linggo? Ano ba yung ginawa mo? Ano ba yung nagkakos sa'yo ng stress? Di ba? Yung nakaraan, kailangan mong pangalanan yan. Kasi sometimes, pagka hindi mo yan inalam or hindi mo yan pinangalanan, hindi yan mariresolba. Tama? 99% yan. Pagka binanggit mo or inalam mo kung ano yung nagkukos sa'yo ng stress, mas malalagpasan mo yan. Okay? And andito kami para sa inyo. Can we pray?